Kabanata 2901. Pagkabalik sa kanyang upuan, sinulyapan niya si James, na matiyagang naghihintay at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Pagkatapos, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang lilang liwanag. Pagkatapos, lumitaw ang isang lilang alchemy furnace sa buong view. Ang alchemy furnace ay 10-10 metro ang taas, at naglalabas ito ng malabong kulay ube. Divine Rank Alchemy Furnace. Agad na tumayo si Murden at itinuon ang tingin sa alchemy furnace na tinawag ng babae, natigilan siya. Kahit na isa siyang Divine Rank Alchemist, wala siyang Divine Rank Alchemy Furnace. Sino ang babaeng ito? Bakit siya nagkaroon ng Divine Rank Alchemy Furnace? Naingat si Murden sa kanya. Kahit na siya ay naglakbay sa malayo at malawak at naging isang kilalang alchemist matagal na ang nakalipas. Hindi siya nagkaroon ng Divine Rank Alchemy Furnace kahit na maraming taon na ang lumipas. Ngayon, paanong hindi siya maiinggit sa isang kabataang may isa? Maraming mga alchemist ang nagtipon sa paligid. Nabigo silang umabant sa final round. Ngunit masasabi nilang isa itong Divine Rank Alchemy Furnace. Ito ay isang Divine Rank Alchemy Furnace. Hindi ka pani-paniwala. Hindi ko akalain na makakakita ako ng Divine Rank Alchemy Furnace sa maliit na Stardust Realm. Ang babaeng alchemist na ito ay tiyak na magwawagi. Sang-ayon ako. Ang Divine Rank Alchemy Furnace ay isang booster. Maraming napag-usapan. Nang marinig ang mga talakayan, sumili ang isang malabong ngiti sa mukha ng babae. Tiwala siya sa kanyang lakas. Gamit ang Divine Rank Alchemy Furnace, tiyak na siya ang kukuha ng unang pwesto sa tournament na ito. Bukod pa rito, ang kanyang layunin ay hindi upang magtagumpay. Gusto niyang sumali sa Medicine Pavilion at maging isang disipulo doon. Sa ilalim ng natulala na mga titig ng nagbabantay na pulutong. Ang babae ay casual na iwinagayway ang kanyang kamay. At ang isang bola ng apoy ay nagkatawang tao sa kanyang palad. Ito ay isang lilang apoy, na nagpapataas ng temperatura ng paligid nito nang lumitaw ito. Anong apoy ito? I don't know. I've never seen such thing. Kahit na hindi ko alam kung ano iyon. Alam kong ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi masabi ng mga nakapaligid na alchemist kung anong uri ng apoy iyon. Isang nag-iisang tao lang ang agad na nakakilala nito. At ang taong iyon ay si Murden, napatitig siya sa apoy sa palad ng babae at napabuntong hininga sa hindi makapaniwala. Ang Ice Damson Holy Fire. Natigilan si Murden. Kabanata 2902. Hindi may kakaila na may mga magagandang bagay ang babae sa kanyang pag-aari. Hindi mahalaga ang Divine Rank Alchemy Furnace o ang natatanging True Fire. Ito ay mga bagay na pinagnanasaan ng lahat ng alchemist. Maging si Murden ay hindi napigilan ng pagnanasa at kailangang itanong sa kanya kung sino ang kanyang amo. Dahil ang master ay nakapagbigay ng ganoong mataas na kalidad na bagay sa kanyang disipulo. Ang master ay dapat na isang kilalang alchemist. Gayunpaman, nanatiling mahigpit na nakalapat ang mga labi ng babae. Nadismaya, sinulyapan siya ni Murden at sinabing, "Good luck. I'm rooting for you. Whether or not the Stardust Realm averts the current crisis will depend on you." Bahagyang tumango ang babae at sinabing, "Gagawin ko ang lahat para manalo sa tournament na ito at katawanin ang Stardust Realm sa paglahok sa discipleship examination ng Medicine Pavilion." Very good. Tumango si Murden sa kasiyahan at tumalikod na para umalis. Bumalik siya sa kanyang upuan. Tanong ni Daly, "Murden, paano nangyari? Sino siya?" Bahagyang umiling si Murden at sinabing, tumanggi siyang magbunyag ng anuman. Gayunpaman, masasabi kong hindi siya ordinaryong tao.
Siguro ang kanyang Panginoon ay hindi man isang cultivator ng Stardust Realm. Sumali sa Medicine Pavilion. Nang marinig ito, natahimik si Daily, dahil hindi siya cultivator ng Stardust Realm. Lalaban ba siya para sa realm at tutulungan silang maiwasan ang kasalukuyang krisis? Samantala, parami ng parami ang mga alchemist na pumili ng mga halamang kailangan nila at nagsimulang gumawa ng elixir. Si James ay hindi nagmamadali dahil walang limitasyon sa oras para sa kompetisyon. Kaya, tumayo siya sa gilid at pinagmasdan ang iba pang mga alchemist. Damit. Pagkatapos, napagtanto niya na ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay katamtaman lamang. Ang kanyang pamamaraan ng pagkuha ay magaspang. At hindi niya kinuha ang mga essences ng mga halamang gamot. Bukod dito, ang kanyang kontrol sa apoy ay hindi tumpak. Habang nakatingin si James sa iba, natuwa siya. Sila ay mas masahol pa. Kahit na ang kanilang ranggo ay mas mataas kaysa sa kanya. Ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa kanilang mga kasanayan. Kunin. Halimbawa, ang dalawang estudyante sa ikatlo at unang taon ng senior high. Ang mag-aaral sa ikatlong taon ay isang pangkaraniwang mag-aaral na may average na marka na 30 puntos. Samantalang ang unang taon na mag-aaral ay isang nangungunang mag-aaral na may perpektong mga marka. Nang makita silang nag-concoct ng kanilang elixir, hindi napigilan ni James na umiling at bumantong hininga. Bakit hindi pa siya nagsimula? Naaalala ko na siya ang unang dumaan sa Magic Circle. Bakit siya tumitingin sa paligid? Nakapasa ba siya sa preliminary round dahil lang sa may malakas siyang soul power at hindi dahil isa siyang alchemist? Kung ganoon, nakakahiya, nagtataglay siya ng napakalaking soul power kung tutuusin. Sa di kalayuan, maraming mga alchemist ang nagtipon upang panoorin ang paligsahan. Nang makitang hindi pa nagsimulang gumawa ng elixir si James, natarante sila. Kabanata 2903. Nataranta si Daily, ipinaliwanag ni Murden, upang matiyak ang kalidad ng kanilang mga elixir. Aayusin ng ilang makapangyarihang alchemist ang kanilang kondisyon bago ang proseso ng concoction. Ang ilan ay papasok pa sa isang closed-door meditation upang matiyak na nasa peak form ang mga ito bago ay concoct ang kanilang elixir. Nang marinig ito, nagtanong si Daily, makapangyarihan kaya siyang alchemist? Umiling si Murden at sinabing, hindi ko alam. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang isipan. Unti-unting lumipas ang oras. Kahit na ang iba ay malapit nang makumplito ang kanilang unang elixir. Hindi pa siya nagsisimula. Samantala, sa hindi kalayuan, natapos na ng babae ang kanyang unang elixir. Maingat niyang iniimbak ang ginawang elixir at bumalik upang pumili ng kanyang mga halamang gamot. Ang babae ay handa na gumawa ng mga elixir ng mas mataas na grado. Sa sandaling iyon, ganap na nakahinga si James. Tumigil siya sa pagmamasid sa iba pang mga alchemist at ipinatawag ang kanyang martial alchemy furnace. Swoosh! Isang liwanag ang lumitaw. At ang martial alchemy furnace ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang alchemy furnace ay napakalaki. Halos 100 metro ang lapad at 30 metro ang taas. May mga mahiwagang linear na character na nakasulat sa tansong ibabaw nito. Ang mga mahiwagang karakter na ito ay tila may sariling buhay. Patuloy na kumikislap at kumikislap. Sa sandaling lumitaw ang martial alchemy furnace. Isang primordial power ang dumaan. Nananag sa lahat ng nasa daan nito. Ang mga nakapaligid na alchemist ay nadama ang napakalaking kapangyarihan. At sa ilalim ng pagsupil nito, ang kanilang mga katawan ay walang kamalay-malay na paatros. Ano? Natigilan silang lahat. Anong malakas na alchemy furnace? Anong ranggo ang alchemy furnace na iyon? Hindi ko alam. Pero dapat mas mataas ito sa divine rank. Nagulat ang lahat, kahit na alam nila ang tungkol sa divine rank alchemy furnace.
Wala silang narinig na Emperor rank alchemy furnace. Ang isang Emperor rank alchemy furnace ay kumakatawan sa isang Emperor rank alchemist. Upang maging alchemist ng Emperor rank, kailangan munang maging Emperor. Gayunpaman, hindi lahat ng Emperor ay magiging isang Emperor rank alchemist. At hindi lahat ng Emperor rank alchemist ay magkakaroon ng Emperor rank alchemy furnace. Nang makitang ipinatawag ni James ang alchemy furnace, si Daly na nasa kanyang upuan ay napatingin kay Murden at nagtanong. Murden, anong ranggo ang alchemy furnace na iyon? Bakit nararamdaman ko ang aura ng isang emperador mula sa furnace na iyon? Kabanata 2904. Gumawa ng kaguluhan ang Emperor rank alchemy furnace ni James. At maging si Murden, isang divine rank alchemist, ay natigilan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng Emperor rank alchemy furnace sa Stardust Realm. Ito ay sobrang nakakatakot. Pagkaraan ng ilang oras, inayos niya ang sarili, tumayo, at naglakad patungo kay James. Nakatayo sa harap ni James. Tinitigan niya ang lumulutang na alchemy furnace sa kanyang harapan. Habang pinagmamasdan niya ang mga misteryosong simbolo at inscription sa kulay tansong alchemy furnace. Lumipad ang kanyang isip sa ibang lugar habang lumilipat siya sa mundo ng mga misteryosong simbolo. Pagkaraan ng ilang oras, inipon niya ang kanyang sarili at pinuri. Napakahiwaga ng alchemy way at inscription. Ito ay hindi kapani-paniwala. Sa gayong alchemy furnace, anong elixir ang hindi mo kayang gawin? Kahit na siya ay isang divine rank alchemist, naunawaan niya na ang inscription at alchemy way na nakasulat sa alchemy furnace ay sadyang napakalayo na hindi niya maabot. Lumingon siya at magalang na binati si James. Master, sa sandaling iyon, isinantibi ang pagmamalaki ng isang divine rank alchemist. Magalang na binati ni Murden si James. Sandaling natigilan si James. Pagkaraan ng ilang oras, inayos niya ang sarili at sinabing, "Huwag mo akong tawaging ganyan. Sir, I wouldn't dare claim to be above you." Ngumiti si Murden. Naniwala siya sa sarili niya na masyadong bigla. Tumingin siya kay James at nagtanong, "My friend, who's your master?" "Aking amo." Natigilan si James. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, "Ang aking Panginoon ay tinatawag na Jabari. Emperador Jabari." Jabari. Pinag-isipan ni Murden ang kanyang utak ngunit hindi niya maalala ang sinumang tao na may ganitong pangalan. Walang tinatawag na Jabari sa Boundless Realm kung ang kanyang memorya ay nagsisilbi sa kanya ng tama. Inisip niya ito at sinabi, "Marahil ako ay naging mangmang." Ngumiti si James at nagtanong, "May iba pa ba? Kung hindi, mangyaring umalis sa lugar na ito sa ngayon. Gusto kong simulan ang proseso ng concoction." "Oh, sorry sa pag-istorbo sa iyo." Dahil ayaw nang abalahin pa si James. Tumalikod si Murden para umalis. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si James. Dahil ito ang unang pagkakataon na magsagawa siya ng alchemy sa harap ng napakaraming alchemist. Kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Sa pag-iisip na iyon, nag-catalyze siya ng isang paraan ng paglilinang. At ang fire genesis sa loob ng kanyang katawan ay lumikha ng apoy. Ang apoy ay umikot sa buong katawan niya at nagkatawang tao sa kanyang palad na sinusundan ang landas ng mga meridian nito. Pagkatapos, isang puting apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Ang apoy ay nagliliwanag at transparent. Kabanata 2905. Hindi pinansin ni James ang mga tingin ng iba at itinuon ang atensyon sa mga halamang gamot na pinili niya. Habang casual niyang winuwagayway ang kanyang kamay, isang halamang gamot ang lumipad papunta sa alchemy furnace. Sa sandaling pumasok ang damo sa alchemy furnace, agad na na-activate ang formation na nakasulat sa furnace. Ang ilang mahiwagang inscription ay nagkatawang tao upang bumuo ng mga sinulid ng gintong mga linya na bumabalot sa damo.
Kapag ang pagbuo ay aktibo, ang damo ay nababalot ng mahiwagang inscription. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni James ang bawat bahagi ng herb habang sinimulan niyang gawing catalyze ang Genesis through fire. Pinlano niyang gamitin ang apoy ng Genesis through fire upang pinuhin ang damo. Sa orihinal, hindi siya dapat gumawa ng elixir sa ika-10 baitang ng Sage rank gamit ang kanyang alchemy level. Gayunpaman, sa Emperor rank alchemy furnace, madali niyang magagawa ito. Di nagtagal, ang mga bahagi ng unang damo ay ganap na nakuha. Isang piraso ng cake, nakahinga ng maluwag si James. Sa alchemy furnace ng Emperor rank, wala na siyang kinatatakutan. Sinimulan niyang pinuhin ang pangalawang damo. Ang kanyang kontrol sa apoy ay hindi nagkakamali. At ang buong proseso ay maayos at walang anumang mga depekto. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga halamang gamot ay ganap na napino. Samantala, napaka-advance ng kanyang extraction technique na maging si Murden ay natulala. Ang iba pang mga alchemist ay nakanganga din ang kanilang mga bibig. Sinimulan ni James ang proseso ng pagsasanib ng elixir. Sa pamamagitan ng pagsunog ng Genesis through fire, dahan-daang nagsanib ang kinuhang herb powder. Kasabay nito, ang mga mahiwagang simbolo ay nabuo mula sa formation sa alchemy furnace at pinagsama sa elixir. Hindi nagtagal, natapos ang proseso. Isang dakot ng mga gintong elixir ang lumitaw sa alchemy furnace. Sila ay kasing laki ng isang hinlalaki. At bawat isa sa kanila ay kumikinang ng isang gintong liwanag. May mga mahiwagang linya pa nga sa ibabaw ng elixir. Sa pagkakataong iyon, napatigil ang bawat alchemist sa kanilang ginagawa at sabay na tumingin kay James. Sa ilalim ng maingat na mga tingin ng lahat, dahan-daang kinuha ni James ang mga elixir mula sa alchemy furnace. Hindi na napigilan ni Murden ang pagnanasa. Nagmamadaling lumapit kay James, tabi at sinabing, "Kaibigan ko, maaari ko bang tingnan ang elixir?" Casual na inabot ni James ang isa. Tinanggap ni Murden ang elixir at pinagmasdan ito sa kanyang kamay. Nang makita ang mga linya sa ibabaw ng elixir, napabulalas siya. Tulad ng inaasahan sa isang alchemy furnace ng Emperor rank. Kung iisipin na ang isang damo lamang sa ika-15 baitang ng Sage rank ay maaaring gawing elixir ng Divine rank. Sinasabi ng alamat na ang Emperor rank alchemy furnace ay may mahiwagang kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na ito ay totoo. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa mga nakapaligid na alchemist at sinabing, "Itigil mo na ang ginagawa mo ngayon. Tapos na ang tournament." Nanalo siya. Pagkatapos, tumingin siya kay James at tinanong, "My friend, what is your name?" Kabanata 2906. Dahil si James ay isang alchemist na maaaring gumawa ng isang divine rank elixir sa pamamagitan ng paggamit ng isang sage rank's 15th grade herb. Tiyak na hindi siya isang tao na dapat pagtripan. Kaya, siya ay lubos na magalang kay James. "James, dahil kakatapos mo lang mag-concoct ng elixir, dapat pagod ka na. Hayaan mo akong ihatid ka sa isang rest area." Matapos ipakita ni James ang kanyang Emperor rank alchemy furnace at gumawa ng isang divine rank elixir. Napakagalang ni Daly sa kanya. Hindi lang si Daly, kundi pati si Murden ay gustong magpabor kay James. Iyon ay dahil si James ay hindi lamang nagkaroon ng Emperor rank alchemy furnace. Ngunit mayroon pa siyang nakakatakot na mga kasanayan sa alchemy. Ang ilan sa mga pamamaraan na ginamit niya ay matagal nang nawala. Kung maibibigay sa kanya ni James ang patnubay, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay maaaring tumaas ng mabilis. Hindi nakaramdam ng pagod si James. Gayunpaman, dahil nanalo na siya, walang saysay na manatili dito. Sa patnubay ni Daly, dinala siya sa isang napakagandang patio sa lungsod. Sa looban, nagtanong si James, "Nga pala, kailan ang pagsusuri sa Medicine Pavilion?" Sabi ni Daly na may matangkad na ngiti. "James,
Sa iyong alchemy skills at background, hindi na kailangang sumali sa Elixir Pavilion. Ang Elixir Pavilion ay tinatawag ding Medicine Pavilion at isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Boundless Realm. Para kay Daily, ang Panginoon ng Stardust Realm, hindi na kailangang sumali si James sa Elixir Pavilion. Alam niya na tiyak na may makapangyarihang figure si James na sumusuporta sa kanya. Kahit na hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Ang Boundless Realm ay napakalaki. At dahil dito, hindi lubos na imposible na mayroong ilang mahiwagang makapangyarihang mga figure na naninirahan sa hiwalay. Nagsalubong ang kilay ni James. Hindi niya masabi kay Daily ang kanyang tunay na layunin ng pagsali sa Medicine Pavilion. Kaya pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, "Sinabi sa akin ng aking master na ang Medicine Pavilion ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa mundong ito at ang mga alchemist doon ay nakakatakot. Gusto kong pumunta doon at tingnan." Ngumiti si Daily at sinabi, "Bagaman makapangyarihan ang Elixir Pavilion, wala silang Emperor rank alchemy furnace. Bukod dito, ang kanilang mga kasanayan sa alchemy ay maaaring hindi nangangahulugang mas mahusay kaysa sa iyo. Sa kasalukuyan mong kahusayan sa alchemy, kapag naging emperor ka, ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang individual sa Boundless Realm." Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at pinutol si Daily. "Kailan ang pagsusuri sa Medicine Pavilion?" Sumagot si Daily. "Pagkalipas ng 3,000 taon. Ano?" Pagkarinig nito ay agad na tumayo si James. 3,000 taon? Oo, naguguluhan. Nagtanong si Daily, "May problema ba?" Huminga ng malalim si James at bahagyang umiling. It's nothing." Umupo siya. Ang 3,000 taon ay napakahabang panahon para sa kanya. Siya at ang mga tao sa mundo ay walang ganoong karaming oras na natitira. Kinailangan ni James na humanap ng paraan para makalusot sa Elixir Pavilion at tingnan kung may hinahanap siya sa lalong madaling panahon. Napatingin siya kay Daily. Kahit na isang tao si Daily, hindi naramdaman ni James ang kapangyarihan ng sumpa sa kanya. Naguguluhan siyang nagtanong, "Lord Daily, wala ka bang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng iyong katawan?" Kabanata 2907. Huwag mong sabihin sa akin na ang mahiwagang ilog na narating ko bago ako dumating sa Boundless Realm ay ang River of Time. Nanlalaki ang mga mata ni James. Hindi makapaniwala na nangyayari ito. "Oo," sabi ng Spirit Tool. Tiyak na natatakot siya na nauubusan na tayo ng oras. Kaya naman nag-isip siya ng ganitong plano. Sa ngayon, dapat ay mayroon kang sapat na oras para maghanap ng Ancestral God Elixir. Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni James ang realization. Si Daily ay nakatayo sa tabi ni James. Nang makitang natahimik siya ay natahimik din siya. Hindi umimik ang dalawa sa loob ng 1 minuto. Makalipas ang 1 minuto, nagtanong si Daily, James." Inayos ni James ang sarili at sinulyapan siya. Nagtatanong, "May problema ba?" Ay, nauutol na sabi ni Daily. Sabi ni James, "Please speak freely." Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, naniwala si Daily na dapat niyang sabihin kay James ang tungkol dito para matulungan niya ito. Tulad ng alam mo, ang Stardust Realm ay kasalukuyang nahaharap sa isang krisis. Tanong ni James, "Ang tinutukoy mo ba ay ang sama ng loob sa pagitan ng Stardust Realm at ng Overworld?" Tumango si Daily at sinabing, "Oo." Kumunot ang noo ni James at sinabing, "Anong klaseng sama ng loob ang kayang punan ka ng ganoong kaba? Ano nga ba ang maaaring magbabanta sa Overworld na lipulin ang Stardust Realm?" Sabi ni Daily, "Ganito ang nangyari." Sinimulan niyang isalaysay ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan na ni James ang nangyayari. Ang Stardust Realm ay isang hindi gaanong mahalagang mundo sa Boundless Realm.
Mayroong maraming iba pang mga mundo tulad ng Stardust Realm. At ang pagkawasak ng mga ito ay hindi man lang magdudulot ng makapangyarihang mga figure sa isang talukap ng mata. Gayunpaman, mayroong isang mahiwagang lugar sa Boundless Realm. Ang Reincarnation Pond. Ang Reincarnation Pond ay isang lugar na umiral mula noong Primeval Age at puno ng misteryo at mga alamat. Ayon sa alamat, ang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga figure ay lalabas sa Reincarnation Pond. Gayunpaman, hindi mabilang na mga taon ang lumipas. At kahit na ang Reincarnation Pond ay natuyo, walang makapangyarihang tao ang lumabas sa lawa. Samantala, ang Stardust Realm at ang Reincarnation Pond ay nakalimutan ng lahat. Gayunpaman, 100,000 taon na ang nakalilipas. Isang sanggol ang lumabas sa Reincarnation Pond. Ang sanggol ay inampon ni Daly, at pinangalanan siyang Melinda Yisroel. Mula pagkabata, ipinakita ni Melinda ang napakalawak na potensyal sa paglilinang. Kabanata 2908. Walang ideya si Daly kung umiral ang reincarnation sa mundong ito. Ang lahat ng alam niya tungkol sa Reincarnation Pond ay mga alamat na ipinasa mula noong unang panahon. Dahil dito, hindi niya matiyak ang pagiging tunay ng mga ito. Ang tanging alam niya ay si Melinda ay nagtataglay ng napakalawak na potensyal. Maaari mo ba akong dalhin sa Reincarnation Pond? Si James ay interesado sa Reincarnation Pond. Dahil naglakbay siya sa nakaraan at may sapat na oras upang hanapin ang Ancestral God Elixir. Hindi pa banggitin na ang pagsusulit ng Elixir Pavilion ay magsisimula lamang ng 3,000 taon sa hinaharap. Wala siyang ibang gagawin sa ngayon. Oo naman, hindi naman tinanggihan ni Daly ang hiling niya. Sa patnubay ni Daly, umalis si James sa Stardust City. Napakalaki ng Stardust City. Kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi umaasa si James na makatawid ng ganoon kalaking distansya. Kaya, maaari lamang siyang umasa sa teleportation formation, na kahit na si Daly the Lord of the Stardust Realm, ay ginamit. Pagkarating sa ibang lungsod, dinala ni Daly si James sa isang bulubundukin. Pagkaraan ng maraming araw na pagtawid, nakarating sila sa isang abandonadong guho. Samot-saring mga nabasag na bato ang nasa lupa dulot ng pagguho ng mga mag-agarang gusali dito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Reincarnation Pond. Nandito na tayo. Itinuro ni Daly ang isang malalim na butas sa harapan nila. Lumingon si James at nakita niya ang isang abandonadong guho. Sa harap niya ay isang butas na 100 metro ang lalim. At mayroon lamang maraming kulay na lupa sa butas. May mga basag pang ang tiles sa lupa. Sa paligid, ang ilang mga bato ay matagal nang nabasag. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Masasabi niya na ang lugar na ito ay isang malaking altar noon pa man. Gayunpaman, matagal na itong nawasak. Ayan yun. Tumingin si James sa mga guho at nagtanong. Ito ba ang Reincarnation Pond na binanggit mo? Oo, tumango si Daly at sinabing. Ang lugar na ito ay puno ng mga alamat. Ang isa sa kanila ay nagsabi na noong unang panahon. Ito ay isang banal na lugar ng ilang napakalakas na puwersa. Sa hindi malamang dahilan, nawasak ang lahat. Kaya lumabas si Melinda Yisroel sa abandonadong guho na ito. Nagtatakang tanong ni James. Tumango si Daly at sinabing, oo, noon, nasa gitna ako ng isang closed-door meditation. Gayunpaman, naramdaman kong may kakaiba sa lugar na ito, at nagmadali akong pumunta rito para tingnan. Naalala niya, Kabanata 2,909. Sa kanyang pagdating, narinig kaagad ni James ang tunog ng alpa. Ang tunog ay malambing at nakalulugod sa pandinig. Gayunpaman, mayroong isang pahiwatig ng mapanglo at pag-iisa sa musika. Habang naglalakad si Daly papunta kay Melinda, tinawag niya ito, Melinda. Biglang huminto ang musika nang tumayo si Melinda.
Habang nakatingin siya sa papalapit na sina Daly at James. Panay ang tingin niya sa huli. Isang hindi maipaliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang kaakit-akit na mukha. Pare, lumingon si Melinda kay Daly at binati ito. Matamis at malambing ang boses nito. Napatingin si James kay Melinda. Ang babaeng hindi alam ang pinanggalingan. Siya ay napakarilag. Hindi lamang siya ay may perpektong figure, ngunit ang kanyang mga tampok ay maayos at maislan. At walang anumang kapintasan ang mahanap. Hanga si James sa kagandahan nito dahil wala pa siyang nakitang kasing ganda niya. Nang makitang nakatitig sa kanya si James, hindi na siya kumilos ni Melinda. Sa halip, ngumiti siya ng mahinahon at buong kumpiyansa na nagtanong. Napuno ka na ba? Nang ngumiti siya, lumitaw ang dalawang mababaw na dimples sa gilid ng kanyang bibig, na nakakaakit. Napagtanto ang kanyang kabastusan. Humingi ng paumanhin si James. Pasensya na sa kakulangan ko sa kagandahang asal. Nakangiting pakilala ni Daly kay James. Melinda, this is James. He's a powerful alchemist. Bagaman nasa loob ka ng buong oras, malamang narinig mo na ang alchemy tournament. Siya ang nanalo sa unang pwesto. Bahagyang tumango si Melinda at sumagot. Ma'am, feel free to get to know the other better. I'll be taking my leave. Pagkatapos, tumalikod si Daly para umalis. Pagkaalis niya, tinuro ni Melinda ang isang upuang bato sa tabi niya at sinabing, huwag ka nga at maupo ka. Nang makaupo si James, sinilip siya nito. May dumi ba sa mukha ko? Nakangiting tanong ni Melinda. Hindi. Bahagyang umiling si James at sinabing, I'm merely curious about you. Ngumiti si Melinda at nagtanong, ano ang dapat malaman tungkol sa akin? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni James, nabalitaan ko na lumabas ka sa reincarnation pond. Saglit na natigilan si Melinda bago nakangiting sinabi, ang tatay ko lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi niya sinabi sa isang buhay na kaluluwa. Hindi ko inaasahan na magtitiwala siya sa iyo ng labis na ibubunyag niya ang sikreto sa iyo. 1/3. Ang kanyang mga salita ay nagpahayag ng maraming impormasyon. Noon, sinabi ni Daly kay James na siya lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Ibig sabihin kahit si Melinda ay hindi alam. Kabanata 2910. Walang pakialam si Melinda kung handang makinig si James sa kanyang himig. Nang makaupo siya, inilagay niya ang kanyang mga payat na daliri sa alpa. Dahan-daang pinuputol ang mga kwerdas ng alpa. Sa sandaling iyon, isang malambing na himig ang umalangaw sa buong lugar. Si James ay isang hindi pinong brute na walang pagpapahalaga sa musika kahit ano paman. Ganun paman, masasabi niyang malambing ang himig. Mula sa tunog ng alpa, ramdam din niya ang kalungkutan at kalungkutan. Maya-maya, natapos na ang kanta, huminto si Melinda at sinulyapan si James. Tumahimik at sinabing, dahil wala ka ng pasok dito, umalis ka na. Inutusan niya si James na umalis. Sabi ni James, nabalitaan ko mula kay Lord Daly na nagustuhan ka ng Young Master ng Overworld. Para sa kapakanan mo, malapit nang salakayin ng Overworld ang Stardust Realm. Alam ba ng Overworld ang tungkol sa nakaraan mo at na-reincarnated ka? Ngumiti si Melinda at sinabi, ang tinaguriang Young Master of the Overworld ay interesado lamang sa aking magandang hitsura. Kahit gaano pa ako kaganda ngayon, ako ay magiging isang tumpok ng mga buto sa paglipas ng panahon. Walang sino man ang immortal, at none shall escape death. Everyone will die eventually. It's just a matter of time. I see that you're looking on the bright side. Sabi ni James na may mahinang ngiti. Please umalis ka na. Itinuro ni Melinda sa di kalayuan. Walang planong umalis si James. Ang babaeng ito na nagngangalang Melinda ay punong-puno ng misteryo.
Ang kanyang mga naunang salita ay nagpagulo sa kanya. Mukhang nakilala na siya ng babaeng ito noon at dito mismo para sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siyang magbunyag ng anumang impormasyon. Dahil tumanggi si Melinda na ibunyag ang anuman. Hindi na nagtanong pa si James. Tumayo siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Column. Then, tumalikod na siya para umalis. Pagkaalis niya, tumayo si Melinda at pinagmasdan ang pag-urong na figure ni James. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Kanina pa naghihintay si Daly sa labas ng courtyard. Nang makitang malapit nang lumabas si James, nagmamadali itong lumapit sa kanya at nakangiting nagtanong. So, how did the conversation went? Sinulyapan siya ni James at malamig na nagtanong. What are you trying to imply? Wala naman. Umiling si Daly at inabot sa kanya ang isang token, na nagsasabing, ito ang token na ibinigay ng Elixir Pavilion. Iisa lang ang nasa buong Stardust Realm. Gamit ang token, maaari ka na ngayong pumasok sa Holy Realm, ang pinakamalaking mundo ng Boundless Realm, at lumahok sa pagsusuri ng pagkadisipulo ng Elixir Pavilion. Kabanata 2911. Spirit Tool. Sa tingin mo nasaan si Thea ngayon? Sinabi ng Spirit Tool. Mahirap sabihin. Ang ilog ng panahon ay nakakatakot. Ito ay konektado sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, sa normal na mga pangyayari. Walang sino man ang maaaring dumaan sa ilog ng panahon. Gayunpaman, dahil ang karunungan ay walang alam na mga hangganan. Ang mga tao ay nakapag-imbento ng maraming mga kayamanan na sumasalungat sa makalangit na landas. Ang mga kayamanan ay nagpapahintulot sa isa na bumalik sa nakaraan o maglakbay sa hinaharap ayon sa gusto nila. Kahit na gayon, ang mga aksidente ay maaaring mangyari sa panahon ng proseso ng transportasyon. Ang aking teorya ay si Zandros ay hindi wala akong masyadong alam tungkol sa time capsule. Kaya hindi ko makontrol ang oras ng tumpak. Naging dahilan ito para mahiwalay ka kay Thea. Baka dumating siya sa Boundless Realm sa ibang oras. Natahimik si James nang marinig iyon. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong siya, kung dumating si Thea sa isang oras na mas maaga ng 10,000 taon kaysa sa akin. Ibig sabihin magkikita tayo pagkatapos niyang gumugol ng 10,000 taon sa Boundless Realm. Sinabi ng Spirit Tool, sa teoryang, oo, gayunpaman. Ang lahat ay kamag-anak. Ikaw at siya ay naglakbay sa panahon sa parehong oras. Kung siya ay dumating sa lugar na ito ng 10,000 taon na mas maaga kaysa sa iyo, siya ay kasalukuyang 10,000 taon na ang nakalilipas. 10,000 taon na ang lumipas. Bagaman siya ay darating sa ang iyong oras, magiging 10,000 taon ka na sa hinaharap. Wait, hindi tama yan. James rebuffed him. Ngayon lang ako nagpakita sa Boundless Realm. After waiting here for 10,000 years. Dapat kasabay ko na si Thea. Natural. Makikilala niya ako dito. Nilito ng teorya ni James ang Spirit Tool. I don't know about this. I don't understand much about the passage of time. Nor have I traveled in the time capsule. However, what you just said should theoretically be possible. As long as nothing goes wrong for Thea. Darating siya sa kasalukuyang timeline at makikilala ka hindi mahalaga kung siya ay ipinadala 10,000 taon. 100,000 taon. O kahit 1,000,000 taon. Sa nakaraan. Gayunpaman. Kung dumating si Thea ng 10,000 taon sa hinaharap. Ikaw will have to wait to see her. Or maybe you can travel through time once again and head to 10,000 years later in the future. Si James at ang Spirit Tool ay nagkaroon ng maikling pagbabago. Pagkatapos ng ilang oras na pag-uusap, si James ay nagsimulang maguluhan. This is too complicated. Let's take one step at a time. Nag-aalala man siya kay Thea.
Hindi alam ni James kung ano ang gagawin ngayong dumating na ito sa ganito. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin at pigilan ang pag-iisip. Dahil mayroon pa siyang 3,000 taon. Gagamitin niya ang oras sa paglilinang. Ang walang hanggan na kaharian ay walang hangganan. At sa mahiwagang mundong ito, sagana ang probidensya at mga pagkakataon. Ang kasalukuyang lakas ni James ay masyadong mahina. Kailangan pa niyang tumawid sa divine rank. Sa Earth, siya ay itinuturing na isa sa pinakamalakas. Gayunpaman, sa buong universo, siya ay hindi gaanong mahalaga. Kaya, sasamantalahin niya ang pagkakataon at maglilinang ng mabuti. Nagplano siyang magtungo sa Holy Realm. Ang pinakamalaking mundo sa Boundless Realm. Dahil napakalaki at maluwang na ng Stardust Realm. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng Holy Realm. Gayunpaman, bago siya umalis, kailangan niyang magpaalam kay Daily. Pagkaalis ng mansyon, bumalik siya sa City Lord's Mansion N, Oval Book at hinanap si Daily. Kabanata 2912. James. Nagbabala si Daily. Kahit na isa kang alchemist na may pambihirang kakayahan, kailangan mong mag-ingat sa labas. Dahil masyadong mababa ang ranggo mo. Hindi ka dapat pumunta sa mga mapanganib na lugar. Bilang Lord of the Stardust Realm, si Daily ay nagtataglay ng malaking lakas. Nakita niya ang lakas ni James at alam niyang si James ay nasa 5th stage lang ng Sage rank. Kahit na siya ay pisikal na malakas, siya ay gayunpaman ay nasa ika-8 yugto. Ito ay itinuturing na mahina kahit nasa Stardust Realm. Higit pa sa Holy Realm. Salamat sa iyong paalala. Tumayo si James at pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Gusto lang niyang magsanay pa dahil alam niyang mahina siya. Sa ngayon, ang kanyang ranggo ay nasa tuktok ng ika-5 yugto ng Sage rank. At ang kanyang pisikal na lakas ay nasa tuktok ng ika-8 yugto. Ngayon, nasa bingit na siya ng paggawa ng isang pambihirang tagumpay. Hayaan mo akong samahan ka sa iyong paglabas. Hindi tinanggihan ni James ang kanyang alok. By the way, sinasama mo ba yung babaeng pinadala ko para alagaan ka? Tanong ni Daily. Alam niyang pambihira si James. Kaya sinadya niyang pumili ng dilag na mag-aalaga kay James. Yevproksha. Tanong ni James. Isipin mo, sabi ni Daily. Actually, wala siyang ideya kung ano ang pangalan ng beauty na ipinadala niya kay James. Bilang Panginoon ng isang kaharian, napakaraming isyu ang dapat niyang alalahanin. Paano siya magkakaroon ng oras para alalahanin ang pangalan ng isang chambermaid? Sinabi ni Daily, ang daan patungo sa Holy Realm ay isang mahaba at taksil. Sa tingin ko mas mabuting magsama ng isang chambermaid. Sa ganoong paraan, maaalagaan ka niya. Ngumiti si James at sinabing, kung ganoon, isasama ko siya. Noon, masasabi ni James na gusto ni Yevproksha na kunin sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, ang pinakamahalaga, wala siyang alam tungkol sa Boundless Realm. Dahil dito, ang pagkakaroon ng isang travel body sa kanyang tabi ay parang isang magandang opsyon. Pagkatapos mong sumenya si Daily, naglakad si James sa harapan at bumalik sa kanyang tinutuluyan. Panginoon ko, nang makita si Daily, magalang na binati siya ni Yevproksha. Sa katunayan, halos lumuhad siya sa lupa. Nagmamadaling sabi ni Daily, bumangon ka. Tumayo si Yevproksha, tumingin sa kanya si Daily at sinabing, aalis na si Mr. Kaidan sa Stardust Realm at tumungo sa Holy Realm. Mula ngayon, sasamahan mo siya sa kanyang paglalakbay sa Holy Realm. Tandaan na sundin ang bawat utos niya sa lahat ng oras. Naiintindihan ba yun? Naiintindihan, sabi ni Yevproksha na may labis na pananibik. Pagkatapos, sinulyapan niya si James na may nakikitang pagpapahalaga sa kanyang mukha. Patuloy ni Daily, huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang pamilya mo. Salamat, Lord Daily.
Si Yevpraksha ay puno ng pasasalamat. Pagkatapos, kinuha ni Daly ang isang mapa at ibinigay ito kay James, na nagsasabing, James, ito ang mapa ng Boundless Realm. Sa mapa, minarkahan ko na ang ruta patungo sa Holy Realm mula sa Stardust Realm. Basta ikaw sundin ang ruta, ganap kang ligtas. Hanggat pigilin mo ang pagpasok sa mga mapanganib na lugar, hindi ka malalagay sa anumang panganib. Salamat. Tinanggap ni James ang mapa. Sige na. Casual na ikinaway ni Daly ang kanyang kamay. At isang napakalaking kapangyarihan ng Oval Book ang lumitaw mula sa kanyang palad. Kinaladkad ng kapangyarihan sina James at Yevpraksha sa ere. Hindi nagtagal. Nakalabas na sila sa Stardust Realm. Sa labas ng Stardust Realm, naikuyong ni Daly ang kanyang mga kamao at sinabing, ipapaubaya ko ang lahat sa iyong mga kamay. Sabi ni James, basta sasali ako sa Elixir Pavilion. Gagawin ko ang lahat. Column, hinihintay ko ang iyong mabuting balita. Sabi ni Daly, hindi nagtagal si James at tumalikod na para umalis. Kasama si Yevpraksha, pumasok sila at naglakbay sa kalawakan. Kabanata 2913. Samantala, bumalik si Daly sa Stardust Realm. Sa patio ng City Lord's Mansion sa Stardust City, nakaupo si Melinda sa gazebo at tumutugtog ng alpa. Umalangaw-ngaw sa buong rehiyon ang malamyos na himig ng alpa. Lumapit si Daly sa kanya at lumuhad sa isang tuhod. Hindi siya pinansin ni Melinda at nagpatuloy sa pagtugtog ng alpa. Maya-maya, natapos na ang kanta. Then, she glanced at Daly and asked while wearing a composed expression on her face. How did it go? Sabi ni Daly, umalis na siya sa Stardust Realm. Very good. Bahagyang tumango si Melinda at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Sige, dismiss ka muna. Naiintindihan. Tumalikod na si Daly para umalis. Kung ang sinumang tagalabas ay titingin sa eksenang ito, tiyak na matutulala sila. Bilang Lord of the Stardust Realm, si Daly ang pinakamakapangyarihang individual dito. Ngunit nakaluhod siya sa harap ng isang batang babae. Tumayo si Melinda at tumangala sa langit. Ang imahe ni na James at Yevpraksha ay lumitaw sa kanyang mga mag-aaral. Wearing a look of consternation on her face, she murmured to herself, "You're still too weak, James. I'll wait for you to truly grow." Sa sandaling iyon, pumasok si James sa kalawakan. "Guro," sabi ni Yevpraksha, Huminto si James at sumulyap sa kanya. Nagtanong, "Ano ang problema?" Tanong niya, "Nasaan ang iyong platito?" "Guro, saucer." Natigilan si James at nagtanong, "Ano iyon?" Natigilan sandali si Yevpraksha. Pagkaraan ng ilang segundo, nagtanong siya, "Pinaplano mo bang lumipad sa Holy Realm nang walang saucer?" "Bakit? May mali ba?" Nagtatakang tanong ni James. Nawalan ng masabi si Yevpraksha. Mahaba ang paglalakbay patungo sa Holy Realm. Sa kasalukuyang lakas ni James, hindi niya maabot ang kanyang destinasyon kahit sa 1,000,000 taon. Tumingin si Yevpraksha kay James at seryosong nagtanong, "Guro, hindi mo ba talaga alam ang tungkol dito o ginugulo mo lang ako?" Naisip ito ni James at naniwala siya na malamang na hindi niya alam kung paano gumagana ang mga bagay dito. Kabanata 2914. Hindi pa nakaranas si James ng intergalactic na paglalakbay. Noong naglakbay siya sa Demon Realm mula sa Earth, si Yara Kazinmor ang nagbukas ng illusory passageway. Dahil dito, wala siyang ideya na kailangan niya ng saucer para maglakbay sa kalawakan. Ngayong alam na niya ang tungkol dito, nagplano siyang kumuha ng saucer para sa kanyang sarili. Bagamat maaari lamang siyang bumalik sa Stardust Realm at humingi ng isa kay Daly. Nagpasya siyang hindi ito. Siya ay may sapat na oras at nais na samantalahin ang pagkakataong magsanay.
Ang paghahanap ng mga paraan upang makakuha ng saucer ay itinuturing na isang paraan ng pagsasanay. Matapos marinig na ang Heavenly River Realm ay ang pinakamalapit na mundo sa Stardust Realm, binalak ni James na magtungo doon. Nagsimula siyang lumipad ng buong bilis sa kalawakan kasama ang Yevproxia. Kahit na mababa ang kanyang ranggo, ang kanyang bilis ay mabilis. Dahil dito, lalo siyang nena sa mabagal na bilis ni Yevproxia. Pagkaraan ng ilang oras, ginamit na lang niya ang Sage Energy para itulak si Yevproxia pasulong. Sa isang kisap mata, 3 buwan ang lumipas. Pagkalipas ng 3 buwan, isang malaking mundo ang lumitaw sa harapan ni James. Itinuro ni Yevproxia ang mundong nasa harapan nila at sinabing, "Iyan ang Heavenly River Realm. Ang pinakamalapit na mundo sa Stardust Realm. Ang kabuoang lakas nito ay katulad ng Stardust Realm." "Ma'am, alis na tayo." Tumango si James. Pagkatapos, nagsimula siyang lumipad ng diretsyo. Sa pagpasok sa Heavenly River Realm, ang mga bundok at ilog ng mundo ay lumitaw sa pananaw nina James at Yevproxia. Lumapag ang dalawa sa gitna ng bulubundukin. "Nasaan ba tayo?" Inilibot ni James ang paligid at nagtanong. Umiling si Yevproxia, hindi pa siya nakapunta sa Heavenly River Realm. Kaya wala siyang alam tungkol dito. Casual na kinumpirma ni James ang kanyang direksyon at itinuro ng diretsyo. Na nagsasabing, dahil wala tayong ideya kung nasaan tayo, tumungo tayo sa direksyon na iyon. Dapat tayong maghanap ng lungsod sa ngayon at magpahinga bago mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng saucer. Naiintindihan, dahil si Yevproxia ay lingkod ni James. Wala siyang karapatang ipahayag ang kanyang mga iniisip. Basta susundin niya ang bawat utos ni James. Nauna ang dalawa. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na sila sa bulubundukin. Kaagad, lumitaw ang isang lungsod sa kanilang paningin. Habang naglalakad sila sa sinaunang daanan sa labas ng lungsod, hindi nagtagal ay nakarating sila sa pintuan ng lungsod. Ito ay itinuturing na isang mataong lungsod. Ang mga pader nito ay libo-libong metro ang taas, kung saan maraming nagpapatrulyang sundalo. Ang mga tarangkahan ng lungsod ay binaha ng mga tao, at ang kanilang hiyawan ay nilunod ang lahat ng ingay sa paligid. Tumingin si James sa mga pintuan ng lungsod, kung saan nakaukit ang ilang mga salita, mga lihim sa langit. Mula nang malaman ni James ang Elysian inscription, nakikilala niya ang anumang mga karakter na naruroon. Kaya, masasabi niya na ang mga salitang mga lihim sa langit ay nakaukit sa mga pintuan ng lungsod. Sabi niya, dapat medyo malaki ang Heavenly Secret City. Sa tingin ko dapat may mga saucer sa loob. Kabanata 2915. Tiyak na hindi itinuring ni James ang kanyang sarili na mayaman. Bagamat marami siyang hindi mabibaylang kayamanan sa kanyang pag-aari, wala siyang iba maliban sa mga ito. Pumasok muna tayo sa loob. Humakbang pasulong si James. Sa pagpasok sa lungsod, sinabi ni Yevproxia, "Guro, bakit hindi natin tingnan ang mga saucers?" Sabi ni James, "Stop calling me that. Just address me as Mr. Hayden from now on." Naiintindihan, Mr. Hayden. Matamis na sabi ni Yevproxia. "Mr. Hayden, tingnan natin ang saucers." Nang marinig ito, nagpasya si James na tumingin sa paligid para sa saucers para magkaroon siya ng magaspang na ideya kung paano ibinenta ang saucer sa Heavenly River Realm. Matapos maglakad-lakad sa kalye saglit, napadpad sila sa isang tindahan ng saucer. Pagpasok sa tindahan, nakita nila ang dalawang hanay ng mga napakagandang babae sa may pintuan. "Welcome sa Heavenly River Saucer Emporium." Sabay-sabay na umalangaw ang kanilang mga boses. Sumunod, isang mapang-akit na babae ang lumakad papunta sa kanila at bahagyang yumuko. Inilantad ang kanyang busty na dibdib habang magalang na binati sila. "Sir,
Please follow me. Sumenyas ang babae. Pumasok si James sa shop, the store was huge. Kahit na ang unang palapag ay hindi bababa sa 10,000 metro kwadrado. Sa loob ng shop, lahat ng uri ng saucers ay naka-display. Casual na lumakad si James patungo sa isang saucer. Ang saucer ay puti at muling binuo ang isang bahay. Ang sarap mo, sir. Ipinakilala kaagad ng babae ang saucer. Ang saucer na ito ay isang celestial tool sa third grade at espesyal na ginawa ng isang top-notch refiner ng Heavenly River Realm. Ito ay halos naging isang divine tool. Bukod dito, ang presyo ay medyo makatwiran. 380 bilyong upper-tier sage stones lang. Nilingon ni James ang tindero at nagtanong. Maaari ko bang gamitin ang saucer na ito para sa intergalactic na paglalakbay? Gaano katagal ang kailangan kong maglakbay sa Holy Realm? The Holy Realm. Mga 10,000 taon. Sa palagay ko, ganon katagal. Natigilan si James. 3,000 taon na lang ang natitira niya. Sa 3,000 taon, kailangan niyang marating ang banal na kaharian. Mayroon bang saucer na nagpapahintulot sa akin na maabot ang banal na kaharian sa daan-daang taon? Tanong ni James. Kabanata 2916. Si James ay hindi pa nakakita ng banal na bato. Gayunpaman, halos nahulaan niya na ito ay isang pera na ginagamit lamang ng mga cultivator ng divine rank. Ang isang ordinaryong divine rank saucer ay napresyuhan ng 800 bilyong holy stones. Ito ay simpleng nakakatakot. Walang paraan si James na makakalap ng 800 bilyong banal na bato sa maikling panahon. Sir, we can offer you a discount if you buy this saucer. Tumingin ang tindero kay James nang may pag-asa. Sabik na isara ang deal dahil malaki ang komisyon na matatanggap niya. Makikita natin, hindi gumawa ng anumang desisyon si James at tumalikod na umalis kasama si Yevproksha. Hinabol siya ng tindero at sinabing, Sir, kami lang po ang nag-iisang tindahan ng saucer sa buong Heavenly Secret City. Bakit hindi mo iwan ang iyong numero? Si James, gayunpaman, ay hindi pinansin. Pagkaalis ng shop, si Yevproksha ay tumingin sa kanya. Nagtataka, at nagtanong, bakit tayo aalis bigla, Mr. Caden? Ngumiti si James ng alanganin at sinabing, sa totoo lang, wala akong kahit isang banal na bato sa akin. Sa katunayan, wala akong kahit anong sage stone o espiritual na kristal. Ano? Ibinuka ni Yevproksha ang kanyang bibig na nakanganga. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Nag-iisip ng paraan para makakuha ng malaking halaga ng mga banal na bato. Pagkatapos, naalala niya ang elixir na inihanda niya dati, ang elixir of reversal. Kahit na ang elixir ay ginawa gamit ang mga ordinaryong halamang gamot. Gumamit siya ng Emperor Rank Alchemy Furnace. Kaya ang elixir ay nasa divine rank. Nag-isip siya kung dapat ba siyang maghanap ng lugar at magtanong kung magkano ang halaga ng kanyang divine rank elixir. Pagkatapos, papasok siya sa celestial abode at mass-produce ang mga ito para ibenta. Makakakuha si James ng malaking bilang ng mga banal na bato sa maikling panahon sa ganoong paraan. Yevproksha, tawag ni James sa kanya. Tumango siya at nagtanong, anong order mo? Mr. Caden, tanong ni James, may lugar ba kung saan ako makakapagbenta ng elixir? Ha? Natigilan sandali si Yevproksha bago sinabing, naaalala ko na ang Elixir Pavilion ay nagtatag ng mga botika ng elixir sa bawat mundo ng Boundless Realm. Hindi lamang sila nagbebenta ng mga elixir, ngunit binibili din nila ito. Halina't maghanap sa paligid at tingnan kung mayroong isang elixir na parma siya sa Heavenly Secret City. Bawat mundo sa Boundless Realm. Natigilan si James. Kahit na wala siyang ideya kung gaano kalaki ang Boundless Realm. Alam niyang mayroon itong hindi mabilang na mundo. Kabanata 2917.
Ang Elixir Pavilion ang pinakamalakas na puwersa sa Boundless Realm. Ang lahat ng mga elixir na ibinebenta ng Elixir Pavilion ay ginagarantiyahan na may mataas na kalidad. Na may garantiya ng kasiyahan na hanggang 7,000 taon para sa pagbabalik. Maraming nilalang ang dumating para bumili ng elixir mula sa Elixir Pavilion. Pagpasok at paglabas ng shop, ang tindahan ay may 12-dosenang mga palapag, at bawat isa ay may lawak na humigit kumulang 30,000 metro kwadrado. Pumasok si James sa unang palapag at nakakita ng maraming transparent na counter sa loob. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng elixir. Sa harap ng bawat counter ay nakatayo ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit na may nakaborda na salitang elixir. Nagsuot din sila ng badge sa kanilang mga dibdib. Ipinaliwanag ni Yevproksha, Mr. Hayden. Lahat ito ay mga alchemist na pinatunayan ng Elixir Pavilion. Ang mga alchemist lamang ang pinapayagang magbenta ng mga kalakal dito. At ang pagiging narito ay tanda ng katayuan ng isang tao. Maaari mong isipin na sila ay mga tindero lamang. Ngunit sila ay lahat ay pinapahalagahan sa sandaling lumabas sila ng tindahang ito. Naiinggit si Yevproksha. Ang pagiging alchemist ay isang mataas na katayuan na propesyon na inaabangan niya. Sa konteksto ng Earth, ang mga salespeople na ito ay mga empleyado ng gobyerno. Samantalang si Yevproksha ay magiging hamak na magsasaka lamang. Si James ay isa ring alchemist. Nagtungo siya sa isang counter at sinisiyasat ang mga paninda. Ang mga elixir na nakadisplay ay nasa sage rank. Makikilala ni James ang elixir sa mga counter sa isang simpleng sulyap. Ang isang elixir sa unang baitang ng sage rank ay napresyuhan ng 800,000 upper tier na sage stones. Bukod dito, isa lamang itong ordinaryong elixir. Napakamahal. Nang makita ito ni James ay hindi maiwasang mabigla. Hanggat mayroon siyang mga sangkap, maaari siyang gumawa ng maraming elixir na gaya nito. Nang makita ang mapang-uyam na ekspresyon ni James, ang tindero sa harap ng counter ay nagtanong na may matangkad na ngiti. Sir, hindi ka ba nasisiyahan sa aming mga produkto? Anong uri ng elixir ang gusto mong bilhin? Maaari akong gumawa ng ilang mga rekomendasyon. Tanong ni James, nabalitaan ko na bumibili ka ng elixir dito. Totoo ba iyon? Oo, nakangiting sabi ng babae. Gayunpaman, dahil franchise ito ng Elixir Pavilion, mayroon kaming mahigpit na mga kinakailangan. Ang iyong elixir ay kailangan munang ma-validate at masuri ng aming mga alchemist. Sinabi ni James, mayroon akong ilang elixir na nais kong ibenta. Understood. Please wait a minute. Nakangiti pa ring sagot ng babae. Pagkatapos, pinindot niya ang isang button sa ibaba ng table at sinabing, gustong ibenta ng isang customer sa counter 108 ang kanyang elixir. Mangyaring magpadala ng isang tao upang patunayan ang kanyang elixir. Tapos, tumingin siya kay James nang nakangiti. Pakihintay, sir, dahil hindi naman nagmamadali si James. Matiyagang naghintay. Kabanata 2918. Mayroong ilang daang mga alchemist sa harap ni James na naghihintay sa pila para sa kanilang mga elixir na ma-validate. Ang mga alchemist na ito ay pawang mga rogue cultivator. Matapos ay concoct ang kanilang mga elixir. Gusto nilang ibenta ang mga ito at pumunta sa Elixir Pavilion dahil iaalok sa kanila ang pinaka-pinakinabangang opsyon. Sa mga pildores ng parehong grado, ang Elixir Pavilion ay nag-alok ng pinakamababang presyo. Matagal ang validation. Lumipas man ang isang araw. Hindi pa ito ang turn ni James. Dito tayo magtatapos bukas ng umaga. Nang makitang malapit nang dumating si James, bumalik ang batang alchemist noon. Pagtingin niya sa pila, nag-iwan siya ng komento at tumalikod na para umalis. Nang marinig ito, hindi nasisiyahan si James. Isang buong araw siyang naghintay. Ngayon,
Ang alchemist ay nagsasabi sa kanya na pumunta muli bukas. Hold it right there. Tawag niya sa alchemist. Lumingon ang alchemist at sinulyapan si James. Habang sumilay ang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Naglakad siya palapit sa kanya at nakangiting nagtanong. Anong sinabi mo kanina? Are you demanding me to hold it right there? Oo, malamig na sabi ni James. I have waited for a whole day. Now that it's almost my turn. You're asking me to return. 2/3. Oo, mayabang na sabi ng lalaki. May dumating na hindi inaasahang bagay para sa aming appraiser. At kailangan niyang umalis ng biglaan. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang binata mula sa silid ng pagtatasa. Tumingin siya sa paligid ng 25 taong gulang. Nakasuot siya ng gintong balabal. Kung saan ang salitang elixir ay nakaukit, may suot din siyang badge sa kanyang dibdib. Ano ang lahat ng kaguluhan? May bakas ng displeasure sa medyo gwapo niyang mukha. Nilapitan siya ng batang alchemist at magalang na binati. Ang pinakakagalang-galang na Master Songkla. Sinabi sa akin ng lalaking ito na isang buong araw siyang naghihintay at hiniling na suriin mo kaagad ang kanyang elixir. Sumulyap si Songkla kay James at mayabang na sinabi. Tapos na ang session bukas ng umaga. Sa sandaling iyon, bumulong si Evproxia sa tainga ni James. Mr. Hayden, isa siyang alchemist sa 20th grade ng Sage rank. Nang marinig iyon, tumawa si James. Ang isang alchemist sa 20th grade ng Sage rank ay hindi qualified na tasahin ang aking elixir. Mayroon ka bang ibang appraiser dito? Malamig na sabi ni James. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Songkla. Gayunpaman, bago pa maibuka ni Songkla ang kanyang bibig upang sumagot, ang batang alchemist ay naglakad patungo kay James at kinawayan siya. Sino ka sa palagay mo? Hamak na nilalang. Ano ang ibig mong sabihin na wala siyang karapatang tasahin ang iyong elixir? Alam mo ba kung sino si Master Songkla? Siya ay isang tunay na disipulo ng Elixir Pavilion. Si James ay isang kababalaghan mula sa Earth na nakatagpo kahit Grand Emperors. Ngayon na walang sinuman ang sumasaway sa kanya, siya ay nagalit. Itinaas niya ang kanyang braso, at malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Agad na pinalipad ang batang alchemist at bumagsak ng malakas sa dingding ng appraisal room. Gayunpaman, dahil matibay ang mga pader, hindi sila nawasak. Maraming alchemist ang nakapila sa likod ni James na naghihintay ng kanilang mga elixir na masuri. Kabanata 2919. Nakakatakot na pressure. Harap laban sa sandata na ito. Pakiramdam ko ay kaharap ko ang isang makapangyarihang individual. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga alchemist sa pila ay paatros na paatros. Hawak ang divine sword sa kanyang kamay. Iniskan ni James ang kanyang paligid. Nanlilisik kay Songkla, ngumisi siya at sinabing, pumunta ako dito dahil sa prestihiyo ng Elixir Pavilion. Kung alam ko, hindi ako pupunta dito. Sino dyan nagkakagulo? Isang malamig na boses ang dumating. Aking babae. Nang makita ang nagsalita, nagmamadaling naglakad si Songkla palapit sa kanya. Nawala ang mayabang na ekspresyon sa mukha nito nang magalang na bati nito. Lumingon si James at nakitang isa itong binibini na nasa edad 20 taong gulang. Nakasuot ng maraming kulay na damit. Maganda ang kanyang hitsura, at siya ay may balingkinitang figure. May kumikislap ding badge sa kanyang dibdib. Nang makita ito, bumulong si Evproxia, mag-ingat ka, Mr. Hayden. Isa siyang divine rank alchemist. Alam ni James na dapat ay siya ang manager ng elixir pharmacy na ito. Sumulyap siya sa kanya at malamig na nagtanong. Sino ang tumatawag ng mga shot dito? Samantala, ang tingin ng babae ay nakatuon sa divine sword na nasa kamay ni James. Natigilan siya nang makita ang espada, ay isang imperial weapon. Si Yuina Daniela ay nagmula sa Holy Realm.
Pumunta siya dito sa Heavenly River Realm para sa mga layunin ng pagsasanay at pansamantalang pinamahalaan ang elixir pharmacy dito sa kanyang pagdating. Ang isang imperial weapon ay bihira. Kaya kahit na ang isang Grand Emperor ay maaaring wala kahit isa sa kanyang pag-aari. Upang lumikha ng imperial weapon, ang mga materyales na kailangan ay napakabihirang. Dahil dito, kahit na ang mga Grand Emperor ay hindi sila madaling mahanap. Bukod dito, ang imperial weapon na ito ay nasa kamay ng isang binata. Inalis ni James ang Divine Sword. Yuina collected herself and glanced at James, saying, "I call the shots around here." "Magaling," sabi ni James. "Pumunta ako dito para lang ibenta ang elixir ko. I need an appraiser to appraise my elixir." Gayunpaman, ang kanyang alchemy level ay masyadong mababa. Kaya, wala siyang karapatang tasahin ang elixir ko. Itinuro ni James si Songkla at isinalaysay ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. After waiting for a whole day, he demanded me to return tomorrow morning after saying that he has business to attend to all of a sudden. That guy even provoked me. Surely I have all the right to teach him a lesson. Kabanata 2920. Napakalaki ng opisina ni Yuina. At ang mga dekorasyon sa loob ay sinaunang. Umupo siya at iminuwestra ang kalapit na upuan. Senyales na umupo na rin si James. Umupo si James. Si Yuina naman ay pinagmasdan si James mula ulo hanggang paa. Maraming Grand Emperors sa Boundless Realm. Gayunpaman, kakaunti lamang ang Imperial weapons doon. Sa sandaling iyon, pinag-isipan niya kung aling Imperial weapon ang Purple Sword. Gayunpaman, kahit gaano niya pag-isipan, hindi niya maisip kung kanino ang Grand Emperor kabilang ang Imperial weapon ni James. Gayunpaman, alam niyang hindi ordinaryong tao si James. "Anong pangalan mo? Mukhang hindi ka taga dito." Nakangiting tanong ni Yuina. Ang kanyang ngiti ay kaakit-akit, na may mababaw na dimple sa mga sulok ng kanyang bibig. Nakasuot ng damit. Pinag-krus niya ang kanyang mga binti. Hinayaan ang lelayan na dumausdas sa gilid ng kanyang hita at inilantad ang kanyang payat at makatarungang mga binti. "My name's James Caden. Since I'm an insignificant nobody, it's not surprising that you haven't seen me before." "Ganoon ba?" Bahagyang ngumiti si Yuina at sinabing, "Isang walang kabuluhang tao na may hawak na imperial weapon. Narito ako upang ibenta ang aking elixir." Sinabi ni James sa kanya ang kanyang layunin sa pagpunta rito. "Hello, James. My name's Yuina Daniela. Ako ang manager ng elixir pharmacy na ito." Nagpakilala si Yuina. Bahagyang tumango si James. Sabi ni Yuina, "Pwede ko bang tingnan ang binibenta mong elixir?" Inilabas ni James ang elixir of reversal na ginawa mo kanina at basta-basta itong inihagi sa kanya. Nang makita ang elixir, napasigla si Yuina. Bilang isang divine rank alchemist, masasabi niya na ito ay isang divine rank elixir na may mataas na kalidad. Kahit na ito ay isang divine rank elixir, walang ordinaryong divine rank alchemist ang makakagawa nito. May mga mahiwagang elixir inscription sa elixir, na tanging isang tunay na piling alchemist ang makakagawa. Kahit sa loob ng elixir pavilion, hindi hihigit sa 5 tao ang makakagawa ng naturang elixir. Matapos suriin ang elixir sa loob ng ilang oras, pinuri siya ni Yuina. "Not bad. Dahil nakakapag-present ka ng ganoong dekalidad na elixir. Ito ay katibayan ng iyong uniqueness. Ilang mga banal na bato ang halaga ng elixir na ito?" Tanong ni James. Hindi pinansin ni Yuina ang kanyang tanong at sa halip ay nagtanong. Walang hihigit sa 5 alchemist sa buong Boundless Realm ang makakagawa ng ganitong elixir. Maaari ko bang malaman kung sino sa kanila ang gumawa ng elixir na ito?